Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Naku po, Benny Abante. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong magpa-interview kasi. Kasi kung ano-ano lang lumalabas sa inyong mga bibig, yun pala ang katotohanan mga kabibig. Akala natin, yung mga impeachment, yung mga ano ba, tawag dito, grounds for impeachment ni BP Sara at yung mga ebidensya daw di umano ng mga nagsampa ng impeachment ay kumpleto na. Nilaglag ni Benny Abante si Jinky Luistro at ang Justice Committee. Bakit? Umamin si Benny Abante na naghahanap pa sila ng mga ebidensya. Akala namin meron na kayong ebidensya. Di ba sabi nyo, may substance itong grounds for impeachment ni BP Sara. Bakit ito ang sabi ni Benny Abante? Hindi ba aware si Benny Abante? Di ba si Benny Abante isa sa mga nag-sponsor sa nagsampa ng impeachment ni BP Sara? Yung panghuli ba? Yung panghuling nagsampa na impeachment ni BP Sara, si Benny Abante ay isa sa mga sponsor. Akala natin, nabasa mo na yung isinampa, nakita nyo na ang mga ebidensya, bakit inamin mo, Benny Abante? Na naghahanap pa kayo ng ebidensya, anong ibig sabihin nito? Hindi pa ba solido ang nakuha na yung ebidensya? Ano pa ba ang kulang, Benny Abante, para isaka mo na yan sa pagbutuhan nyo na. Kung i-impeach ba si BP Sara o hindi. Napaghalataan tuloy ang drama nyo. Napaghalataan tuloy na gusto nyo lang talagang sirain si BP Sara. Ngayon umamin na si Benny Abante, mas lalo ang mga tao hindi na maniniwala sa mga pinapalabas ninyo ng mga hearing mini trial pala. 'Di ba? O ito kabibig, share ko sa inyo ha. Sa isang interview ni Benny Abante, nilaglag niya ang Justice Committee, nilaglag niya ang kanyang sarili. Ito sabi ni Benny Abante Pastor Abante, maming naghahanap lang sila ng ebidensya. O ano yan? Hindi kami naroon para hatulan siya or sabihang siya ay may sala. Naroon kami upang maghanap ng ebidensya. Hala ka! Nilinaw ni Pastor Benny Abante na ang layunin ng Kamara sa nagpapatuloy na impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte ay hindi agad paghatol, kundi ang paghahanap ng ebidensya. Ano ka? So kulang-kulang ang mga ebidensyang pinapresenta nyo para magkaroon ng substance? Ako po, sa gitna ng panawagan na humarap ang Vice Presidente sa pagdinig, iginiit ni Abante na mahalagang marinig ng publiko ang kanyang panig, lalo na sa ilalim ng panunumpa. We are just there to find evidence. Hala ka! Naku po! Kaya pala, gusto nyo si BP Sara ay pupunta sa mini trial ninyo kasi gusto nyo makakuha ng ebidensya galing sa bibig ni BP Sara. 'Di ba? So ngayon, inamin nyo na Benny Abante kung ano talaga ang main purpose kung bakit kayo nagkaroon ng mini trial diyan sa Kongreso, sa Justice Committee. Ikaw na ang nagsabi, Benny Abante, galing sa bibig mo. 'Di ba? Sa panayam sa News 1 program The Big Story, diretsang ipaliwanag ni Abante na ang papel ng House Committee on Justice. Sabi ni Benny, we are not there to convict her or tell her that she is guilty. We are just there to find evidence. Nako, yan na. Ito, have they found evidence or as he said, they are still searching? Malicious intent. A fish can be caught by its mouth. Fishing expedition na talaga kong. Abante, ikaw na ang may sabi. Diba? Naghahanap ng ebidensya. This fishing expedition. Tama. Diba? Anything built on lies cannot last and will eventually be exposed by time. Truth may take longer to show, but it always comes out in the end while lies may seem strong at first. They slowly fall apart while honesty stays steady and grows together. That is why choosing truth and integrity is always worth it because only what is real can truly last. Yan ang Benny Abante. Fishing expedition pala ang ginagawa nyo. Naghahanap pala kayo ng ng mga ebidensya. Maming naghahanap lang sila ng ebidensya. Naku po.
Hindi kami naroroon para hatulan siya o sabihin siya ay ang may sala. Naroon kami upang maghanap ng ebidensya. Akala ko meron na kayong ebidensya. Itama nga si BP Sara na fishing expedition ang ginagawa nyo ngayon. 'Di ba? So ito yung parte kabibig ng interview ni Benny Abante. I hopefully kung nakatama tayo sa parte na ito kung saan na-interview si Benny Abante. Dami siyang mga sinasabi tungkol kay Ramil Madriaga, pero let's listen to this one kabibig. Legally, do you think you'll still be able to determine probable cause? That is why we are calling on the AMLAC on the issue. And if you say that probable cause is there's already enough probable cause right now, is there really any more reason to hold 2 more hearings? Because a lot of critics, again, are saying, I'll just present the other side here, na parang it's, public persecution, etc., etc. I'm sure you've heard the arguments, Congressman. Well, they might be saying that all the while, but they must remember that it is the mandate given by the Constitution to the Congress, no? And so we just have to be faithful to the mandate given to us, whether it be that they will say it's a mini trial or persecution, whatever it is. I think that they should actually know the proceeding of the impeachment, that they should listen to it with an objective mind, that rather than politics, rather than trying to be loyal to a person when they ought to be loyal to the Constitution, actually. Yeah. And on that note, last question, Congressman Abante, your reaction to Attorney Sal Panelo saying that this is all premeditated, that for sure Congress will transmit this case to the Senate, sigurado daw yan, but at the Senate, only 4 senators will convict her, meaning his point being this is all part of that she's being politicized. Well, Attorney Panelo has the right to say anything he wants to say. Anyway, ang ano ko lang who really would like to believe that, except those that actually, support him. You see? So yun kabibig, yun ang parte sa mga interview ni Madriaga, ni Benny Abante. Pero alin mo kabibig, parang may mga statement din si Benny Abante niya, BP Sara, wag kang magalit, ginagawa ko lang yung trabaho ko. Wow! Yung fishing expedition ba? Benny Abante, para yatang parang iba. Ito Benny Abante, walang galit kay VP Sara Duterte. I supported her all our... Parang nagkukwenta na si Benny Abante sa ginawa yung pagtulong kay VP Sara. Ay, ito, bibig, pakinggan natin si Benny Abante. Po akong galit sa ating Vice President. Wala po akong personal na galit sa kanya. In fact, just to let you know and to let our people know that when she ran for Vice President, I supported her. Oh. Hindi lamang ako nang support sa kanya, lahat ng aming mga churches supported the Vice President. Bakit? Naniniwala po kami sa kanyang ginagawa. So, balit dumating ang pagkakataong ito na dapat natin pag-usapan ito, and ito lang po ang gusto kong sabihin sa lahat. We are here committed to the issues at hand, not to any kind of personal conflict. Under Section 17 of the Rules of Procedure in impeachment proceedings, the rule of court apply as supplementary to these proceedings. Jurisprudence and parliamentary practice dictate that we must examine at tinatawag po nating recital of facts to determine the pieces of evidence in support of this complaint under Section 5 of our impeachment. Pero sabi mo ngayon, naghahanap kayo ng ebidensya sa mini trial na sinasabi ni Jinky Lobistro. Ito we are not there to convict her or tell her that she is guilty. We're just there to find evidence. Sabi ni Raul Lambino, impeachment proceedings in the House of Representatives with the hearings before the Committee on Justice is limited only to the determination of the existing evidence already submitted by the complainants. Yun kayo nakafocus sa mga ebidensyang ibinigay ng mga complainants. Hindi yung maghahanap pa kayo ng mga ebidensya.
if such are substantial or enough to warrant the prosecution of the matter in the Senate. Hearing in the HOR to find evidence is violation of substantive and procedural due process of law and therefore unconstitutional. Yan na ha. Yan ang nangyari. Si Benny Abante talaga ang nagbulgar na naghahanap kayo ng ebidensya. Justice Committee, para yatang unconstitutional na ito. So may basihan talaga sila si BP Sara na mag-submit ng petisyon, di ba? Hearings in the HOR to find evidence is a violation of substantive and procedural due process of law and therefore unconstitutional. So Benny Abante, ikaw ang nagpahamak sa Justice Committee. Ala ka! Paano ito sasagutin ni Benny Abante? Sinabi niya, we are just there to find evidence. Ano pang ebidensya kukunin nyo? Meron na kayong ebidensya dyan. Diba? May ebidensya na kayo. Si Madriaga. May mga rami na kayong ebidensya na in-insert na mga nagsusumiti ng ng impeachment ni VP Sara. Nakakatawa lang ba? Yung sabi nila, hindi ito a fishing expedition. Pero tingnan nyo, nahuli sa bibig ni Benny Abante ang malaking katotohanan. Kung paano kaya ito lulusutan ni Benny Abante? Hala ka, Benny Abante, pinahamak mo ang Justice Committee. Kasi nga sabi ko sa inyo, mga member ng Justice Committee, huwag kang magpa-interview. Kasi sobrang excitement nyo na parang ma-interview kayo, makita kayo ng maraming tao. Sabi nga ni Sal Panelo, this impeachment case ni BP Sara, it's all about grandstanding. Kung sino-sino mga kongresista magsasalita para lang sa kanilang kapakanan, para maipakita kung meron ba silang talino or wala. At ang taong bayan na ang husga. Kaya yung ibang mga kongresista magpapa-interview sa mga malalaking media company, doon mahuhuli ang katotohanan sa mga bibig nila. Gaya ni Benny Abante, we are here to find evidence. O ano yan? Anong klaseng ebidensya? Bakit naghahanap pa kayo ng ebidensya? Dapat sinasalang nyo ang ebidensya. Hindi yung naghahanap kayo ng ebidensya. Diba? Parang hindi namin magets ang pinopoint out ni Benny Abante. Meron na kayong ebidensya, mga annexes, mga dokumentong sabi ninyo, ito na ang magpapabagsak ni BP Sara, tuloy na tuloy ang impeachment ni BP Sara, pero bakit sinabi, we are here to find evidence? Evidence para saan? Diba? So yun lang kabibig ang ating this libak-libak for today. Ano ang iyong reaction dito sa bagong pasabog ni Benny Abante na kung saan nilagad niya si Jinky Luistro at ang Justice Committee? Umamin talaga si Benny Abante. My gracious, gracious talaga. Yun lang, big. Bye, everyone. See you next time.